Okay, so good day everybody. I'm back with another video at today pag-usapan po natin yung isa sa mga unique na electoral process dito sa ating bansa na wala halos sa majority ng ibang lugar, which is the party list system elections. Ang sikat na pares vendor na si Deo Balbuena o mas kilala sa bansag na Diwata ang naghain ng kona ng grupo. Si Balbuena rin ang kanilang fourth nominee. Pero boses nga ba ng maliliit na negosyanteng maituturing kung ang isa sa magiging kinatawan ng party list, kontratista ng malalaking government projects? So ayan po, no, kita natin, yan po yung isa sa malaking problema ng ating party list system. Madami pong multimillionaire at meron din pong iilang billionaire na nakasali dito. At today po i-explain ko yung legal side of things, kung meron nga bang batas na lalabag, at magbibigay din po ako ng personal opinion ko kung agree ba ako doon sa Supreme Court case. Legally, wala pong nalalabag na batas yung mga multimillionaire at yung ibang billionaire as long as na siya ay member doon sa sector na nire-represent ng party list nila, or as long as meron siyang proven track record of advocacy dun sa sector din ng party list nila. At yan po ang decision ng Supreme Court sa 2013 case of Atong Paglaom versus Comelec. So example po, kung meron pong isang multimillionaire na 30 years old pababa, pag ganyan po kasi he is considered as part of the youth sector. So since member po siya ng sector na yon, then he is qualified to join a party list that is representing the youth sector. And then let's say meron pong isang bilyonaryo na merong advocacy para sa mga farmers. Let's say mahilig siya mag-donate sa farmers. Then pag ganyan po, pwede po yan masabi na meron siyang track record of advocacy, which will also qualify him to be a member of that farmers party list. Okay. So wait lang guys, explain ko lang kasi pansin ko madaming nagagalit pag ina-explain ko ng strictly legal side lang eh. So ngayon magbibigay naman po ako ng personal side of things ko. I personally do not agree with the requirement po of the Supreme Court because yung requirement na proven track record of advocacy is very easy to abuse po ng mga mayayamang tao. Kasi madali lang naman po sabihin na meron tayong advocacy for a certain group, 'di ba? Lalo na pag madami po tayong pera. So bigyan ko po kayo example. Imagine if a multimillionaire who will donate 4 times in a span of a year dun sa isang party list group, then pwede niya na po yun ma-argue na he has a track record kasi 4 na beses na po siya nag-donate eh. Kasi wala po kasing specification or actual guidance on what constitutes as track record of advocacy dun sa decided case. So kung ako po tatanungin, personally, dapat mas pinecify pa ng korte kung ano nga ba yung magko-constitute ng proven track record. So let's say, is it 5 years membership in a party list, 10 years membership ba in a party list, or kahit hindi membership po, kahit na 5 years of advocacy na talagang makita natin na madami na siyang napaaral, madami na siyang napatay yung establishments that is related to advocacy of that party list, and dapat po meron ding sufficient evidence na talagang mapakita na he has a track record of advocacy in relation to the sector of their party list. So in short, yung point ko lang po dito is mas gusto ko lang na mas pahirapan yung screening process para naman masala po talaga yung mga nag-a-apply na para maging nominee sa party list. Kasi if we become stricter when it comes to this requirement process, then I believe yung matitira dyang mga nominees, kahit na mga multimillionaire or bilyonaryo pa po yan, at least yung matitira dyan is yung tunay na may puso at advocacy para dun sa sector ng grupo nila. Kasi sure po ako yung mga gusto ng pa-easy-easy dyan, yung mga multimillionaire, billionaires na gusto maging congressman lang, sigurado po ako kung 10 years yung requirement ng track record of advocacy is yung iba po dyan is susuko na kasi baka malugi yung business nila ba kung magdo-donate sila every year multiple times for the span of let's say 10 years. Theoretically po kasi maganda naman sana ang layunin ng ating party list law at ng constitution regarding the party list. Yun nga lang po, it is subject to abuse. Okay, so hopefully klaro po yun. If you want more legal videos, follow lang po kayo and see you all next time po. Bye-bye!